Ang ating verse sa araw na ito, ang sabi po sa John 16:33, sabayin niyo po ako sa pagbasa, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Amen, no? Makikita natin sa ating verse pa lang, sinasabi diyan na meron tayong tribulation, but ang sabi din doon, take heart. No? Take heart means parang lakasan mo yung loob mo. Kasi sabi niya, I have overcome the world. Ang may sabi po niya ng mga talatang yan ay si Jesucristo. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang the battles of life and the victory. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the battles of life and the victory. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, ito po ay itong mga talatang ito, sinabi po ito ng ating Panginoong Hesus nung malapit na yung kanyang paglisan sa mundo. Malapit na yung iiwan niya yung kanyang mga alagad, iiwan niya yung kanyang gawain, iiwanan ng ating Panginoong Hesus yung buhay dito sa mundo. Nalalapit nga po ang kanyang, kasi po alam niya yung mangyayari sa kanya. Doon po sa pag-alis niya dito lang sa katawan niyan, sa katawang panlupa. Hindi niya iiwan yung kanyang pagiging Diyos. Amen. Sinabi niya po na sa mga alagad, binalaan niya na darating ang time na di nyo na ako makakasama, magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya na sila, yung mga alagad niya, yung mga tagasunod niya. Kasi sinasabi niya rito na maraming daranasing paghihirap. At hindi ito maaluwaan ng mga alagad kasi minsan o madalas dinadaan ni Jesucristo yung kanyang pagsasalita sa mga talinghaga. Kaya after magsabi ng ating Panginoong Hesus ng mga talinghaga, nagbubulong-bulungan sila, nag-uusap-usap sila. Sabi niya, anong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus? At tubay ganito, tubay ganyan. Amen. Hindi nila maaluwaan yung time na yon kasi kasama pa nila si Jesucristo parang hindi sila naniniwala na darating yung time na yon. Ngayon po, it's very clear na sinasabi sa Bible na itong Christian life, itong buhay natin, pagiging Kristiyano, ay isang labanan, isang battle. Sabi nga ni Pastor Jeffrey last Tuesday, no, na tayo ay nasa battleground. Nasa labanan tayo. Amen? Sabi ko nga po kanina, next week, no, celebrate na natin yung ating 15th year ng JED sa 18. Alam niyo po, habang tinitingnan ko, as I look back sa those years na yon, I feel blessed kasi dun sa loob ng 15 years na yon, naandun ako simula nung first anniversary at naandito pa rin hanggang 15th year na ng JED sa 18. Amen. Senior na. And natutuwa din ako sa mga naandito pa rin, mga mangilan-ngilan na lang na nakasama ko nung simula na hanggang ngayon din ay naandito pa rin. Amen. Na tinataguyod itong bahay-panabahan na ito ng ating Panginoon na sinusunod yung will ng Panginoon. Amen. Yun nga po, as I look back those years na marami yung mga great blessings na dumating sa akin, dumating sa amin, na yung iba hindi naman namin hinihingi, yung iba hindi mo ma-imagine na ibibigay sa'yo kasi yung mga nasusurpresa ka sa mga dumarating sa buhay mo na mga blessings, kung ano-ano pa. At the same time naman, habang nakakatanggap ka ng mga blessings na yon, mga bagay na magaganda, sumasabay doon yung mga challenges sa buhay, mga obstacles. Marami, ang dami po. Napakadami po. Parang konti lang yung period na talagang ang buhay smooth sailing. Lagi talagang may alon. Habang nakaka-receive ka ng mga blessings, naandun talaga yung obstacle sa buhay. At ngayon po ay, ngayong mga panahon na to, ang dami, di ba? Kung iisipin natin, ang dami, hindi lang naman pag sinabing obstacle, problema, may problema ka dito sa isang bagay. Hindi po, talagang napakadami kung ating ililista, ano ba yung mga nararanasan ng iba. Kasi ang daming mga nagpapatotoo, madami rin tayo nakikita mga nababasa, napapanood,
na talagang yung buhay nila ay dumadaan sa mga maraming pagsubok at iba't iba, na andyan yung sabihin natin doubt, nandyan yung fear, nandyan yung anxiety, na andyan yung name it, nandyan ang deep sadness, di ba? Na andyan yung great loss natin, na andyan minsan or madalas na andyan yung temptations, na andyan yung battle natin sa health, na andyan kahit nga sa pagtulog nilalabanan natin, makatulog lang tayo ng ayos finances, even sa ating trabaho, even sa ating relationships. Di ba? Naandyan po lahat yan, kasama yan. Minsan meron kang dalang carrying heavy burdens. Kasama din dyan yung weakness natin. Amen. Napakarami po nating dinadaanan. Tanungin mo katabi mo kung dumadaan siya. Dumadaan ka ba sa pagsubok, kapatid? Amen. Kung wala ba, di purihin mo ang Panginoon. Lalo ka mas magpuri kung hindi ka nakakaranas ng ganyan. Amen. Sabi po ng isang preacher, nabasa ko po ito sabi po ng isang preacher, amen. Amen. Pakilipat po. Yan, ayun. Our battle are being against sa triple alliance daw po. No? Triple alliance. Ibig sabihin ng alliance, magkakampiyan. Amen? Magkakampi. Sabi diyan, a triple alliance, the world, ito yung the enemy around us. Kasi once na lumabas ka pa lang, hindi ka pa nga lumalabas ng kwarto mo ng bahay mo Kasi nasa world ka na Naandyan na yung naandyan na yung isa sa alliance na yan na para pabagsakin ka. Yan yung mundo. Ang pangalawa, yung flesh natin. Ito, yung laman natin. Kasi susundin mo yung hilig niyan Kasi ang hilig ng laman, hindi naman ayon sa hilig ng spirito yan Yan. Ano yan? Gusto ka din pabagsakin yan. Ang pangatlo, yung devil, no? Yan yung the enemy below us. Pero sinasabi din na ang kalaban, naglipa na yan dyan Hindi natin nakikita kasi nga espiritu Sabi sa Ephesians 6:12, no? Hindi ko po yata nailagay dyan. We wrestle not against flesh and blood. Hindi lang tayo nakikipaglaban sa nakikita natin, kundi sa maging hindi rin natin nakikita. But against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world. Amen. Yung tatlong yan, nagkasama-sama yan para pabagsakin ng isang mananampalataya. Amen. Nagsasanib puwersa yan. Kaya itong buhay natin na punong-puno talaga ng labanan, kaya huwag tayo magtaka. Amen. Kasama yan sa buhay natin. Yung dinaranas natin, normal yan. Amen. Kaya ang ating pong meron po tayong tatlong pag-uusapan, tatlong bagay about dito nga po sa ating verse, about sa battles of life at paano natin magpagtatagumpayan. Ang tatlong pong yan ay ang battles faced in life, victory in Christ Jesus, and the ultimate victory. Amen? Tatlo po yan. Ngayon po, ang battles faced in life, sabi ko nga po, hindi na bago sa isang tao. Kasi kahit hindi naman Kristiyano, talagang meron yung battles So, lalo na sa atin, hindi na bago to. Yung, sa isang Kristiyano, ang battle na nararanasan natin sa buhay, everyone is facing their own giants. Amen? Nakikilala niyo si David, di ba? Si David ay isang binata, maliit nga siya sa height Bata-bata pa siya. Pero ang kakaharapin niya ay isang Goliath, ay isang 8-footer ba yun? O parang mas higit pa doon ang laki sa kanya. Doble, triple yung laki sa kanya. Isipin niyo, parang mismatch, di ba? Isipin niyo, parang rookies versus veterans. So, tingin niyo, sino mananalo? Llamado yung veterans. So, kasi malaki So, meron tayong kinakaharap sa buhay natin. Isang malaking pagsubok or mga pagsubok man. Sa ating buhay, minsan din, iba't ibang klase, iba't ibang level yung ating battles. Amen? Kasi si kapatid, hindi naman ganito yung sakto lang yung nararanasan niya sa buhay. Yung iba naman talagang, hindi mo lang nakikita sa mukha, but deep inside, may pinaglalabanan niyang malaki o mabigat. Even yung mga naunang tao sa Old Testament, ang labanan nila doon, sa panahon ngayon, hindi nga ganito Ang labanan nila doon, talagang literal na labanan, literal na patayan, literal na ubusan. Talagang ngipin sa ngipin, buhay laban sa buhay. Yung sabi ko nga yung kay David and Goliath,
yung talagang magsasakupan. Siguro ang dami nilang mga miyembro, o ganito na lang, pumili na lang kayo ng isa diyan. Labanan nyo na lang tong si Goliath namin. Pumili na lang kayo. Ang mananalo, sige, sakupin nyo na kami. Gawin nyo na kung anong gusto nyo. Ganun talaga yung labanan nung time na yon. Talagang umaatikabo, umaaksyon. Diba yung nilabas yung mga Israelita doon sa Egypt? Talagang hinahabol sila kasi pag naabutan sila, maaring mamatay sila or ibalik uli sila doon sa pagkakaalipin sa Egypt. Talaga yung mga battle na nilalabanan yung mga unang panahon. At kaya nga po dito po sa mga huling araw ni Jesus dito sa mundo, ito yung statement na pinagsama-sama niya na about sa teaching, about dun sa warning, and also para ma-encourage yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga maiiwan. And becoming a Christian, ito po, becoming a Christian, yan, becoming a Christian does not guarantee an easy life. Hindi garantisado yan. Hindi pag naging, sige bro, sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas at lahat ng problema mo wala na. Si Jesus ang ticket para sa magandang buhay na magiging komportable ka. Hindi po ganun. Hindi ang ticket sa madaling buhay. Isa nga sa pinakamahirap na bahagi ng buhay natin, yung talagang katotohanan, ang pagiging tagasunod ni Kristo, ay hindi nagagarantiyan na tayo ay makakaranas ng pagsubok o anumang kahirapan sa buhay. There's no such thing as problem-free life. Sabi ko nga, even normal na tao, even yung mga rich and famous, meron silang mga pinagdaraanan. Meron silang stress sa buhay. Meron silang, kasi kung isipin natin, lahat meron na sa kanila eh. Kaya nilang bilhin, kahit ano, pwede nilang makuha. Pero meron silang anxiety, meron silang takot. They look happy outside, pero inside, parang they're dead. Kaya itong natin, talagang meron talagang problema. Meron tayong kakaharapin. Amen? In fact, sabi po ni Jesus na doon sa John 16:1-4, sabi po ni Jesus diyan, sinasabi ko to sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala, ni ang Ama. Subalit sinasabi ko to sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala niyo ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko ito sinasabi sa inyo una sapagkat kasama niyo pa ako. Yan kasi nga, kasama pa nga nila si Jesus, no? Pero binigyan niya na sila ng sinabi na ito ni Jesus na yung pag-follow nila sa kanila, pagsunod nila, ay maglilid ito sa persecution. Ipe-persecute sila. At sabi rin po ni Jesus, He made it clear na in advance na merong hardship o hard times na darating. Sabi po sa John 15:20-21, kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Yan yung pagsunod nila kay Jesus eh. Noong time na yon yung mga alagad. Sumusunod sila, inuusig si Jesus, uusugin din nila kayo. Kung sinusunod nila ang aking sinasabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Amen? So napakalinaw nung na sinasabi ni Jesus nung time na yon sa mga alagad na hard times will come. Uusigin nila kayo. Sa pagkawala ko, darating yung time. Sabi ko nga, magkakawatak-watak sila, papatayin sila. Amen? At nangyari naman talaga yung mga bagay na yon. Mabuti nga ngayon, wala na tayong, ang labanan natin, hindi yung katulad ng mga naunang tao, yung talagang labanan. Hindi rin nung time ni Jesus Christ, di ba, na sa pagsunod mo kay Jesus, na ikukulong ka nila. Maaari nung time na yon dito, nung nagsisimula pa lang yung Christianism, mga Kristiyano, mga ibang religion dito,
dito sa KSA, di ba, sa Kingdom, talagang hirap magkaroon ng isang bahay panambahan dito, ng grupo, mga ng parang simbahan. Napakahirap. Talagang doon, nung time na yan, talagang may pag-uusig pa eh. Hinuhuli eh. Tapos dinedeport, yung ganon. Pero ngayon, time natin ngayon, mapalad na tayo kasi hindi na natin nararanasan yung ganung klaseng mga persecution, yung mga battle sa buhay eh. Kung tutusin nga, parang itong mga nararanasan natin, parang lang ito maliliit na lang na bagay eh. Pero big deal sa atin, di ba? No? Big deal sa atin. Kaya po, yun nga po. Pero alam nyo ba na minsan din, tao mismo ang gumagawa ng kaya natin nararanasan yung mga pagsubok. Minsan kasi, or sabihin natin madalas, tayo rin kasi yung may kagagawan. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen? Kasi, kasi ang tao may choice yan eh. Dalawa lang yan eh. It's either this or this. Kapag ginawa mo yun, ito yung magiging kahahantungan. Kapag ginawa mo yung isa, ito naman yung magiging kahantungan. Tayo po, minsan nga po, sabi ko nga, tayo din yung gumagawa ng sarili natin na pagsubok eh. Tayo yung gumagawa. Kasi ginusto natin yan eh. Ginusto natin yun. Pero alam mo, sabi sa Santiago, kapag dumaranas ng pagsubok, huwag natin sabihin ninuman, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay masusubok ng gumagawa ng masama. At hindi rin niya sinusubok ang sino mang gumagawa ng masama. Kaya hindi natin pwedeng, okay, dumaranas ka, napakatindi ng pagsubok mo, no? Pero ikaw ang gumawa. Tapos sasabihin mo, tatanong mo sa kay God, God, bakit mo ako dinala dito sa ganung pagsubok? Hirap na ako. In the first place, ikaw yung gumawa na. Example, alam natin na bawal yung paninigarilyo, di ba? Sabi natin. Masama sa health. Pero ginagawa natin. Di ba? Katulad din ng pag-inom. Inaano niyan yung bawa yung liver, di ba? Tapos yung sa pag-iyos, yung baga, at yung iba-iba pa, minsan yung lungs, throat. Pero ginagawa natin. Tapos, alam natin yung kalalabasan kasi yun ang maaaring mangyari. At nung time na dumating ka na sa ganun pangyayari, tapos sasabihin mo, Panginoon, bakit mo ako dinala sa gantong kalalagayan? Hindi po. Kaya, minsan sabi ko nga, na tayo mismo yung gumagawa kung bakit tayo nasa kalalagayan natin. Kasi pinili natin yan. Choice natin yan. Kasi sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo na subukan. Amen. Several times during the Last Supper, sa Last Supper po, sabi ko nga, si Jesus, binibigyan niya na ng early warning or advance warning yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tagasunod. Ang purpose niya ay para i-encourage sila. Kasi darating yung time na talaga matatakot sila, makukonfuse. Maging tayo, matatakot tayo, makukonfuse. At tayo mga Christian, dapat aware tayo dun sa mga experiences na yon. Na-experience natin na ito ay part ng God's greater plan for us. Amen. Kahit na ang tao, alam natin, ang tao ang bilis talagang mag-alala. Napakabilis. Kahit hindi pa natin nakikita na mangyayari, iniisip na natin nangyayari na eh. Kaya naaaligaga ka na, nahihirapan ka ng mag-isip, alalang-alala ka na sa buhay, yung susuotin mo kinabukasan, hindi mo na alam kung ano, talagang pinoproblema mo. Daling araw ka na nakatulog ka, iisip nun. Alam niyo po yun, yung napakadami, kahit yung maliliit na bagay, parang ang napakalaki na sa atin. Ganun po kasi yung tao, mabilis tayong maratel, mabilis tayong ma-shake sa mga pinagdaraanan nating pagsubok. Pero alam nyo, ang peace ng Panginoon, sinasabi po dito na hindi ito yung worldly comfort. Hindi ito yung makamundong pag-comfort sa'yo. Amen? Hindi ito yung happiness na base lang sa nangyayari sa buhay mo. Hindi ito yung nakabase lang sa pakiramdam mo. Hindi ito yung skin deep na, yung mababaw lang na, yung peace na natin, na pansamantala lang na
ay, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Pag, yung parang meron kang dinadala ngayon, ay tutulog ko lang to. Paggising ko, naandun pa rin yan eh. No, para pong gano'n, hindi yung peace. Ang sinasabi po sa kapayapaan ng ating Diyos na binibigay sa atin, ito po yung mababasa natin sa Matthew 11:28-30. Sabi doon, "Come to me, all you who are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Yan yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon na kapayapaan eh. Na maranasan natin. Yung kapayapaan niya na, kasi kung meron ka naman, kung ano man ang, sabi dyan, no, "Come to me, lumapit ka sa akin," yung lahat ng nababagabag, yung lahat ng may problema, yung lahat ng may pinagdaraanan, kung sino man na natatakot sa inyo, kung sino man ang nanghihina sa inyo, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. That's the peace na gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Amen. Yan yung gusto maranasan ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya sa Kanya. Amen. Kaso minsan, pag nagkakaproblema ang isang tao, pilit niya lumalayo eh. Hindi natin alam, baka nahihiya siya o ano. Pero alam nyo, kahit pag nakakaranas tayo noon, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Amen. Alam natin na hindi siya nagtataboy ng mga lumalapit sa Kanya. Ang kamay ng Panginoon ay laging naka-open yan, handang lumapit kung sino mang, handang iyakap sa sino mang nais lumapit sa Kanya. Amen? Kaya magalak tayo. Pero, bakit nga ba hinahayaan ng isang, alam natin kasi ang Diyos mapagmahal, di ba? Mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pero bakit nga ba hinahayaan ng isang mapagmahal na Diyos na subukin ka, na dumaan ka sa ganyang klase ng pagsubok, di ba? Pag sinabing mahal ka ng Diyos, di ba dapat magkaroon tayo ng isang buhay na, ano lang, parang buhay na maayos, buhay na maginhawa, tsaka buhay na komportable, di ba? Mahal ako ng Diyos, yun ang gusto niya sa akin eh. Pero bakit nga ba? Kasi nga po, malinaw na itinuturo kasi na iniibig tayo ng Diyos. Pero yung, sabi nga po sa Romans 8:28, "We all know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose." Yan po, itinuturo po ng Bible na yung mga pinagdaraanan kasi natin, ano yan eh, may purpose dyan kung bakit nangyayari yan. Hindi yung bigla na lang may problema ka na lang nang wala kang nakikitang purpose. Na pag napaglampasan mo yan ay walang dating sa'yo. Meron yan. Meron niyang purpose. Sabi mo sa katabi mo, merong purpose kung bakit ka naririyan. Pinahihintulutan niya ng pagsubok, yung kahirapan sa ating buhay, yan kasi yung paggawa niya sa bagay na para sa ating ikabubuti. Amen. Yung purpose na para sa ikabubuti mo. Yung nararanasan natin ngayon para sa ikabubuti natin. Alam mo pa isang kabutihan ng Panginoon kahit dumaraan ka sa pagsubok. Na yung pagsubok na nararanasan mo, hindi niya, alimbawa, ang level ng pagsubok mo ay, ang buhay mo ay, ang pagiging Kristiyano mo, sabi natin, nasa level 5 ka. Hindi ka naman bibigyan ng Panginoon na susubukin ka niya sa level 6. No? Sa level 7. Kasi ayun, sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, "There has no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it." Mapagtatagumpayan mo yan. Kaya kahit nasang kang kalalagayan ng buhay mo ngayon, magkala ka pa rin kasi alam mo na mapagtatagumpayan. Sabi yan sa Bible eh. Amen? Naniniwala ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. So yan yung kagandahan ng, na alam natin, na makaya natin because of God, because of Christ. Amen? Dahil sa ating Panginoon. And now, number 2, victory in Christ Jesus. Malinaw na malinaw because Jesus Christ. Amen? Sabihin po natin, because Jesus Christ. Amen. Now, some might say or sasabihin ng iba,
Kaya lang napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus yung mga pinagdaanan niya noon kasi siya ay Diyos. Kasi naniniwala naman talaga sila na Diyos eh. Kaya lang daw napagtagumpayan, kaya lang nalampasan ng ating Panginoong Hesus yung time na yon, yung mga pagsubok, mga dinaras niya, dahil daw siya ay Diyos. Yes, He is God. 100%. But si Jesucristo rin po ay nagkatawang tao na 100%. He is 100% God and He is 100% human. Tulad natin, kung anong nararanasan natin, masaya, malungkot, yan din ang nararanasan ng ating Panginoon. Nahihirapan, nagugutom, yan din ang nararanasan niya. Nauuhaw, natatakot, umiiyak. Tandaan nyo, di ba, nung iyaano siya? Umiiyak siya habang nananalangin siya kasi alam niya yung darating sa kanyang buhay eh. Yung sakit, alam niya mararanasan niya eh. Ano na siya, 100% talaga siyang tao. Kung anong nararamdaman natin, nararanasan natin, yun din siya. At ang sabi sa Pilipos, no, kahit siya likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ang baba, no? Hindi tulad ng isang tao, no? Pero alipin yung sa kanya, mababa. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito may kamatayan sa krus. Amen. Napagtagumpayan niya yon dahil sumunod siya sa pinagagawa ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Sabi ko nga, he is 100% na tao, meron siyang choice kasi pwede naman as tao, as flesh, siyempre pwede namang niyang sabihin, Ama, baka talagang pwede namang hindi na ako dumanas niyan. Pero talagang sinabi niya yung kay habang nananalangin siya sa Ama, Ama, kung pwede lang, kung maaaring tanggalin mo itong daranasin kong hirap na ito, itong kamatayan sa krus. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Not my will, but yours be done. Amen? Sinunod niya yung nais ng Panginoon. Kaya siya nagtagumpay ng nais ng Ama. Hindi natin pwedeng ngayon sa buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin, kakayanin ko to, may problema ako to, kakayanin ko to, may problema ako. Kayo na muna dyan, di na muna ako attend. I will do this on my own. Kaya ko to eh. Magtatagumpay ka dahil sa lakas mo, magtatagumpay ka kasi matalino ka eh. Pwede mong isipan ng mga finances mo, ganito gagawin ko, pinaplano mo na eh. So, suluhin mo. Hindi po, no? Kasi sabi sa salita niya na it's not by our might, it's not by our will na magawa yung bagay na yon. It's not by our power, sa kakayanan natin, sa isipan natin, sa galing natin. It's not. Ito ay dahil sa banal na Espiritu na tumutulong sa atin. Amen. It's by believing in the power of God at magtiwala sa kanyang plano sa buhay natin. Amen. Merong victory na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. At tayo naman, magiging victorious tayo through Jesus Christ, sa ating Panginoong Hesus, through our faith. Amen. Sa ating pananampalataya, maniniwala tayo, mananampalataya tayo. Kasi He Himself, ang ating Panginoong Hesus, He is an overcomer napagtagumpayan niya na eh. So yung faith natin ay kay Jesus. Amen. Kaya tayo magtatagumpay dahil sa ating Panginoong Hesus at dahil sa ating pananampalataya. Amen. Sa ating paniniwala. Victory through our faith. Sabi po dyan sa 1 John 5:4, because everyone who is a child of God conquers the world. And this is the victory that conquers the world. Your faith. Amen? Sabi mo, my faith in Jesus Christ conquers the world. Amen? So yan po. Mananagumpay tayo dahil sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Hesus. Mapagtatagumpayan mo yan. At ang sabi po, alam niyo ba yung definition ng Bible sa faith? Ang definition po ng Bible yan sa faith. Now, faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yan po yung pananampalataya. Yun yung confident ka, yung
Alam niyo yung isang bagay, sabi ko isang bagay na hindi mo pa nakikita na mangyayari, pero naniniwala ka na mangyayari yon. At mangyayari yon. Yun yung pananampalataya na kahit malabo pa sa'yo na yung isang bagay, meron ka pinapanalangin, no? Malabo pa kasi parang sa tingin mo imposible eh. Pero because of your faith, yung maniniwala ka, mananampalataya ka na mangyayari yung bagay kahit hindi pa man nangyayari. That is faith. Si Abraham, alam niyo po na pwede naman nung pinapahandog ng God yung anak niya, yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac, pinapahandog, no, pinapaalay. As tao, again, si Abraham may merong choice. Pwede niyang sundin yung pinagagawa ng God sa kanya. Pwede namang wag na muna kasi may pangako ang Diyos eh. Tapos kukunin mo yung ipapahundog mo sa akin sa'yo, papasunog mo yung isa kong anak. Siyempre, as tao, again, pwede siyang mamili pwede siyang makapag-deal na, God, pwede bang wag muna? Pero, dahil sa kanyang pananampalataya, ginawa niya yon, sinunod niya ang Diyos dahil siya ay nananampalataya. At tingnan niyo naman ang ginawa ng Panginoon, di ba? Namatay ba si Isaac? Siyempre hindi po, di ba? Kasi naglaan ng Panginoon ng ibang hayop na iaalay because of his faith, dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Alam mo pa yung ating faith kasi, kaya tayo dumaraan sa mga pagsubok na yan, it's like parang gold. Ang sabi nga doon, hindi parang higit pa sa gold eh. Yung natin eh. Yung pananampalataya natin eh. Kasi 'di ba yung madarang sa apoy, masakit, 'di ba? Masakit yung madarang sa apoy. Sa kandila na lang ganan mo, masakit na eh habang paano yung malaking apoy pa. 'Di ba? Kaya ganoon din tayo kasi eh. Sa buhay natin na daraan tayo, masakit. Masakit talaga yung may times na masakit yung pagdaraanan natin. Pero tandaan natin na yung faith natin, talagang idadaan ng Diyos para makita. Sabi doon sa ginto, para makita kung tunay ba yung ginto na yan. Ang faith din natin, idadaan tayo dyan kahit masakit para makita kung tunay ba yung faith na yan. Yung tunay ba yung pananampalataya mo sa ating Diyos. I mean, itetes ka niyan, itetes ka. Kaya itong buhay natin, kapag minararanasan tayo, it's just a test of faith. Sabihin mo, it's just a test of faith. Amen. Yung mga pagsubok na yan, tinetesting ka lang yan. Kasi ang ating Panginoon, sabi sa Bible, He is the potter. Siya yung tagahulma. Tayo yung clay. So kapag clay ka, pwede kang gawin ng isang manghuhulma kung saan niya naisin kung anong design, kung anong katatangian. Kaya yon, inuhulma tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na nararanasan natin. At habang tayo dumaranas niyan, ang sabi sa Romans 5:3-5, hindi lamang iyan. Sabi niyo, ikagalak niyo. Ang hirap no? May problema ka, matutuwa ka pa. Gusto niyo nun? Pero sabi niyan, ikagalak din natin ang mga kahirapan ng ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng ating pag-asa. Pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Ang pagtitiyaga ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. At sabi sa kanyang salita, kaya daw tayo nagtatagumpay, kaya natin nagagawa ang mga bagay ay dahil sa lakas na binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi yan sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthen us. Amen? Pakpakan mo yung Panginoon kasi napagtatagumpay mo yung pagsubok eh. At ito pa yung isang magandang verse, sa Romans 8:37, na tayo daw ay higit pa sa conqueror. Amen. Ito po yan. Sabi diyan, yet in all these things, we are more than conquerors and gain an overwhelming victory through Him who loved us so much that He died for us. Pero ano nga bang ibig sabihin niya na you are more than conqueror? Ito po. Sige po, basahin niyo po.
Amen. More than conqueror tayo kasi that before na magkaroon ka ng problema, before pa lang hindi mo pa, at peace ka ngayon. Bago ka pa magkaroon ng problema, confident ka na meron kang, sabi niya, whatever it takes to overcome it through your relationship with Jesus Christ. Bago pa man yung dumating problema, alam mo kaya mo na. Sabi nga doon, soar high, di ba? Yung parang agila na nasa taas siya ng storm. Di ba? Parang ganon. In other words, you know, you have the victory. Meron ka ng victory bago pa dumating yung problema sa buhay mo. Amen? That is more than conqueror. Ngayon, para patuloy tayong, yung victory ng ating, para patuloy tayong magkaroon ng victorious life sa ating Panginoong Hesus. Siyempre, kanino ang victory? Nasa ating Panginoong Hesus, di ba? Anong kailangan natin gawin? Abide. Kumapit ka. Higpitan mo yung kapit mo. Amen? Kasi nasa kanya, overcomer siya eh. Napagtagumpayan yan eh. Kanino ka kakapit? Sa sarili mo? Sa ibang tao? Sa AI? Sa artificial intelligence? Siyempre hindi. Ang tagumpay na kay Kristo. Kaya abide ka. Kapit ka maigpit kay Kristo. And we will be victorious. Amen. And now, the ultimate victory. Ang ultimate victory po, victory over death. Amen. Doon po prior nga po doon sa Last Supper, nung huling hapunan nila bago sila, si Jesus po, na-overcame niya po yung mga temptations sa human life. Sabi po dyan, no, kasi po, baka sabihin natin hindi naman dumanas ng pagsubok sa Jesucristo eh. Baka ang alam lang natin, dumanas siya ang pagsubok niya, yung sa cross na eh, yung mamamatay siya. Dumanas din po siya. Sabi po dyan, sa Hebrew 4:15, For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Sabi ko nga, just like you and me, yung pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Dumaranas din siya ng pagsubok. Kung ano man ang naranasan natin sa pangapanahon nito, ng mga panahon na yon, yung din na nararanasan niya bilang tao. At sabi nga po, no, di ba yung sinubok din si Jesus, ito yung isang manong pagsubok sa kanya eh. Yung si Satan, yung nandun siya sa wilderness, nagpa-fasting ang ating Panginoong Jesus. Siyempre, pag fast ka, ilang araw, gutom na gutom ka, di ba? Walang tubig, wala kang pagkain na nilalagay, ginagawa mo lang yung will ng God, talagang gutom na gutom ka. Noong time na yon, tinest siya ng ni Satan. Sabi niya, kasi gutom nga siya, no? At note, ang sinasabi dito ni Satan, kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi alam ni Satan kung ano yung nakasulat sa Bible eh. Yun yung paano niya i-tempt ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, gutom na gutom si Jesus. Sige, gutom na gutom ka eh. Gawin mong tinapay yung batong ito. Kasi alam ni Satan na makapangyarihan ng ating Panginoon eh. Tinetest niya bilang tao. Kasi 100% na tao si Jesus eh. Tinetest niya. O sige, gawin mong tinapay itong batong ito. Magpakabusog ka dyan. Sige na, ngayon lang naman eh. Di sa susunod mo na ituloy yung ginagawa mo. Pero ang sagot ni Jesus, kung ang binato sa kanya ni Satan, sinasabi niya, word of God, sinasabihan din ng Panginoong Jesus, binabalik din niya. Sinasabi sa salitang sa word of God din naman, na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa word of God din. Okay, nag-isip pa si Satan. Sige, ganito na lang. Di ba, nagse-save yung Diyos, binibili niya sa mga anghel, yung mga malalapit sa kanya. O, sige nga, try natin nga. Ka nga dyan, tumalong ka lang dyan. Kasi sa wilderness, nasa ilang siya. Noong time na yun, nasa parang bundok, mataas na lugar. O, sige, ganito na lang. Talon ka nga dyan. O, tatalon na yan. Parang gano'n, di ba? Kasi kung tatalon ka, sinasabi sa Bible, sinasabi sa salita niya na natutulungan ka niya ng mga anghel. Hindi ka hahayaan dyan. Sinasagot pa rin siya ni Jesucristo about sa Bible. Ito pang isa, no? Sige, ito na lang. Kasi as flesh, di ba? As tao, nakikita mo yung mga yan. Nakikita mo yung mga lupain na yan. Nakikita mo yung nagagandahan na yan. Nakikita mo yung sanlibutan na yan. Sambahin mo ako. Sige, bibigay ko sa iyan.
And napagtagumpay ng ating Panginoong Hesus, He conquered that. Na kahit yun ang sinasabi ni Satan sa kanya, nasa Bible din, nasusulat din naman. Sabi niya doon, no, ang sasambahin mo lang ay ang Diyos. Sinasabi niya, yun yung, yung isang kagandahan dapat ng isang mananampalataya na alam kung anong nasusulat sa Biblia para ka magtagumpay. Amen? Kasi yung ginawa ng ating Panginoong Hesus The greater victory, however, will come after yung inaresto siya, di ba? Nung ipapako na siya sa krus, inaresto siya nung gabi. And after the crucifixion, the greater victory comes after that, ng kanyang crucifixion. At ito po yung when He is raised from the dead. Kaya nga po dun sa the greater victory, yung He overcome death, di ba? Kasi sabi sa John 20:19, the same day at the evening, ito po yun ito yung great victory, yung nagpakita na siya sa mga alagad, yung nabuhay siya after 3 days. Then the same day at the evening, being the first day of the week. First day of the week, di ba? Kung bibilangin natin, 3 araw talaga yung first day of the week, Monday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Tama. When the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. Amen. Kasi baka matakot sila Uy, may ghost. Di ba? Nakakatakot yun. Biglang makikita nila yung alam nilang patay. Pero sabi nila, kapayapaan, sumain nyo ang kapayapaan. Kasi yun ang naisbigay ng Panginoon kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hindi lang napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus yung mga pagsubok, ang mga trials, kundi even death. Pinagtagumpayan yan. Victory over death. Ito po yung sabi sa Corinthians 15:54 to 57. When the perishable has been clothed with imperishable and the mortal with immortality, then saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. We are victorious. Ito dinagdaga. We are victorious because for what He did on the cross, and now He is alive. Amen. That's the great victory. Amen. At sa ating, kaya yun po, wala nang kapangyarihan yung kamatayan sa ating Panginoong Hesus sa muli niyang pagkabuhay. Kaya victorious tayo doon. Na tayo, mga mananampalataya, sa pagkabuhay ni Hesus, meron tayong great victory. Ang great victory po, basahin mo natin yung sa Gawa 16:31, sabi nga po doon, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. No, we have eternal life in Christ. At ano nga ba yung great victory para sa ating mananampalataya? Ito yung meron tayong eternal life kay Jesucristo. No? Kasi kung naging aware tayo kanina dun sa ating opening prayer sa nagpaawit, yung mga nasabi nila, lumalabas din dito sa mga ating pinag-aaralan. Amen. Sabi nga ni Mami Oli kanina, babalik ang ating Panginoong Hesus. And that is true. Na tayo ay merong eternal life in Christ kasi babalik si Jesus para kunin yun sa Kanya. Para isama tayo sa eternity. Yun yung great victory ng tayong mga mananampalataya. Amen. Makakasama tayo ng paghahari ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa Revelations 21:4, He will wipe away every tear from your eyes, and the death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. So kung ano yung nararanasan natin ngayon, kapag nagbalik ang ating Panginoong Hesus at nakasama tayo dun sa Kanyang paghahari, nakasama tayo sa Kanyang kaharian, wala na kung ano yung bagay na nararanasan mo, yung hirap o kung ano man. Kasi napagtagumpayan mo na din Amen. No more sorrow, wala nang hirap, wala nang pagsubok, wala nang stress, at naandun na tayo, kasama niya na tayo sa Kanyang kaharian. Now, sino gusto sa eternity? Amen. Taas ang kamay. Amen. Sino gusto sa langit? Sino gustong mauna? Amen, amen. Joke lang po yun. Joke lang po yun. Pero the good thing is, nakahanda tayo sa eternity,
sa mangyayari sa atin. Nakahanda tayo. Amen. That's victory, ang makasama sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa araw na to, muli, magalak ka ang bawat sa atin, knowing na kahit na tayo may pinagdaraanan, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Sa John po, dito po sa John 16 na to, ay naaral natin. Ito po, sinasummarize po dito yung general message na yung hardship, persecution will come, but believer should remain faithful, knowing that is all part of God's knowledge and His will. Alam po ng ating Panginoon yan. Yung mga nangyayari sa atin, hindi maitatago sa Kanya yan. Kaya maging matibay tayo, maging matatag habang dumaraan, kahit tayo may mga pagsubok, habang hindi pa yung dumarating yung araw na makasama tayo ng ating Panginoong Jesus. Habang nag-aantay tayo sa Kanya, habang nagwe-wait tayo sa Lord, dapat nagiging matibay tayo. Take heart kasi, pag sinabing take heart, yung lalakasan natin yung loob natin, na may confidence tayo na harapin yung kung ano man. Kasi alam natin, kasama natin ang Panginoong Hesus eh. Amen. Rather than mag-react tayo dun sa mga circumstances, rather than mag-panic tayo, mag-doubt tayo, tayong mga followers ng ating Panginoong Hesus, dapat meron tayong sense of peace. Knowing Christ's victory na o-overshadow niya yung ating mga trouble na kinakaharap. Sabi nga niya doon, no, yung worrying, hindi naman yan na-change yung mga bagay-bagay, yung pag-worry eh. Pero yung pagtitiwala, na-change na yon. Kasi pag nagwo-worry tayo, maraming nasasayang na sandali, no? Ang daming nasasayang pag tayo nagwo-worry. Sabi nga sa salita niya sa Matthew, sabi, sino sa inyo makakapagbahaba ng kanyang buhay na kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Wala naman, di ba? Talo pa nga tayo kapag nag-alala tayo kasi ang daming nasasayang na oras. Kung iisipin natin yung mga napagtagumpay natin, no? Kung iisipin natin ngayon, parang nakakatawa na lang, parang bakit ko nga ba ginawa yun? Bakit nga ba ako ganong nag-alala? Sa buhay namin mag-asawa, ang dami naming napagdaanan ding mga pagsubok, lalo na sa opisina. Napakadami. Ang dami namin pinag-alala, ang dami kong pinag-alala. Nahawa na yung iba sa pag-aalala ko, yung magulang ko nahawa na din na ganon. Pero kung titingnan natin sa paggawa ng Panginoon, after mo mapagtagumpay yung mga bagay na yun, parang tatawanan na lang natin, ay, ganun lang pala yun. Dapat pala, eto na lang ginawa ko. Ganun na lang. Kahit na po ngayon, no, alam ko na sa buhay natin, talagang may darating at darating na mga pagsubok, mga trials. Pero alam na natin kung paano natin mapagtatagumpayan yun. Sabi sa John 14:27, nawala. Sumobra? Okay. John 14:27, ang aking kapayapaan, pakilagay na lang pa ba? Pahabol lang. John 14:27, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito yung ibinibigay ng sanlibutan. Amen. Kapayapaan ni Jesus ang binibigay. Sabi ko nga, sinabi nga kanina, hindi yung pansamantala, hindi yun yung aaliwin ka lang ng sanlibutan para malimutan mo yung problema mo at paggising mo na andun ka pa rin sa ganung kalalagayan. Ang kapayapaan ang binibigay ng ating Panginoong Jesus. Ito yung kapayapaan. Ito yung rest. Ito yung kapahingahan. Sa anumang nararanasan mo, meron kang kapayapaan. Kapag sinabing seasonal, di ba? Hindi naman yung buong taon mo pagdaranasan yung pagsubok na yan eh. May time lang, may mga panandalian lang, may sabihin nating, hindi naman nagtatagal eh. Napagdadaanan mo, napagtatagumpay mo. Kasi sabi sa Ecclesiastes, no, may time para yung pagsilang, may time yung pagkamatay, may time yung pagtatanim, time yung pag-ani. So in short, para na itong pinagdaraanan natin, pansamantala lang, yung mga bagay na yan. Panapanahon. Amen? Panapanahon lang yan. Kaya, ang patuloy na ini-encourage natin sa ating mananampalataya ay, sabi niya doon ay, be of good courage. Psalms 31:24. Sabi niya, be of good courage and He shall strengthen you, strengthen your heart, all ye that hope in the Lord God, in the Lord Jesus. Yan. Kailangan talaga tayo maging matatag.
Yan ang patuloy. Kung babasahin nyo nga, kasi nung chinek ko yung verses about encouragement, napakadami. Kung yan lahat ilalagay ko dito, napakadami. Ang babaha ng encouragement. Kaya ang payo ko din sa bawat isa, patuloy tayong magbasa, patuloy tayong magsaliksik. Lalo yung mga encouragement na yan sa mga pinagdaraanan natin. Masasapul tayo niyan talagang pag hindi pa ba natin naunawaan. Kasi ang sabi sa kanyang salita, ang faith daw ay true pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Paano kung hindi na tayo makikinig, hindi na tayo magbabasa, wala na tayong alam? Paano na yung faith natin? Paano na yung pinag-aralan natin? Paano tayo magiging victorious? Yung faith natin, pabagsak ng pabagsak. Kailangan natin yan. Kailangan natin supply ng supply. Supply ng supply. Kaya tayo umaaten God of Friday. Kaya tayo nakakarinig ng salita niya. Sinusupplyan yung faith natin. Amen? Kaya doon tayo lalakas. Doon tayo magiging matagumpay. Amen? Malapit na po tayong matapos. At madali bang magtiwala? Madali bang mag-trust? Siyempre, mahirap, lalo sa bagay na hindi mo nakikita. Pero tayo, doon sa napag-aralan natin, Christians, kailangan tayo should believing in faith and not by sight. Hindi doon, sabi ko nga, hindi doon sa nakikita natin problema, hindi doon sa mga bagay na nakikita natin na mahirap. But dahil sa faith natin, alam natin na mapagtatagumpay natin yun. Confident ka nakasama natin Panginoon, malalampasan ko yan. Kapag kapag yung naaral na natin talaga yung faith, kapag meron tayo niyan, magiging easy na lang yung pagtitiwala at yung paniniwala sa ating Panginoon. Ang battle po, winning our battles, is not relying in our own understanding, in our own strength. But ito po yung pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po yung kagandahan na dumaranas tayo ng pagsubok. Ang kagandahan ng isang tao na problemado, na malaki yung dinadala. Alam pa, may kagandahan din naman yan Alam niya ang kailangan niya ng someone na magliligtas sa kanya at mag-aalis sa kanyang kalalagayan na yon. Alam niya ang kailangan niya ng Savior na mag-aalis sa sitwasyon na yon. Alam niya ang kailangan niya si Jesus na andyan lang at nag-aantay sa kanya. Isang way ang trials para mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. Kaya again, lumapit tayo sa Panginoon. Nandiyan lang ang Panginoon. Kung ano man na trouble heart, kung ano man ang nararanasan mo, lumapit ka sa Panginoon. Bibigyan niya kanya ng rest. And our last verse po sa Philippians 4, 6-7. Okay. Pakilipat na lang po, bro. Sabi po dito, Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, huwag kang magulumihanan. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, manalangin ka na may pasasalamat. Pagpasalamat muna kasi yung mga bagay na kinaka-anxious mo, ipagpasalamat mo na yan. Panalangin mo, pagpasalamat mo na, present your requests to God, and the peace of God, which transcend all understanding, again, and the peace of God, which transcend all understanding, will guide your hearts and minds in Jesus Christ. That's peace, di ba? Amen? Amen. Kasi alam nyo, tayo mga mananampalataya, para tayo yung mga bata na kapag dumating yung magulang nila, kapag nakita nila yung magulang nila, iba yung pakiramdam, di ba? Mga bata, Daddy, Mami, yung meron silang sense ng peace, meron silang kaligayahan, meron silang joy sa loob nila. Yan yung mga mananampalataya kapag nakikita natin or yung pag-asa natin ay nasa Panginoong Hesus, nasa ating Diyos. Kaya kung nasa ang sitwasyon man, amen, again pala, si Jesus umalis lang sa pagka-flesh, pero nandun pa rin siya sa ating, sa kanyang pagiging Diyos. Nandun siya, nakaupo sa trono ng kalangitan. Pero ang kagandahan nun, bago siya umalis, iniwanan niya tayo ng isang makakasama. Iniwanan kanya ng isang patnubay. Iniwanan niya tayo ng makakasama sa kahit na anumang nararanasan natin sa ating buhay, meron tayong kasama. Kilala niyo yon? Ang Holy Spirit, nandyan siya sa atin. Tinutulungan kanya. Inaakay kanya, pilit kanyang, kahit pinipilit nating ilubog yung sarili natin sa putik, meron pa rin isang kamay na nais kang hilahin dyan, tanggalin ka sa pagkakalalagayan na yan. And that is the Holy Spirit. Amen. Ganun ang kabutihan ng Panginoon. No? Hindi niya talagang, kung isipin mo, hindi kanya talaga pababayaan.
sa buhay nating ito. Now, kung anumang sitwasyon natin, nararanasan ngayon, hindi yan katapusan, kundi yan yung simula ng Diyos para hubugin ka sa panibagong ikaw. Sabihin mo, panibagong ako. Yan. Now, anong battles mo sa buhay? I'm telling you now, you have the victory in Christ Jesus. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin siya.